Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po ito, vlogger from Albay, Bicol Region. So bago natin pag-usapan po yung mga controversy sa politika, dito muna tayo sa ating joke time portion, kwentong katatawanan. Padala po ni Yoli Flores, isang negosyante. Nadatna ng nanay na umiiyak yung anak niyang bunso. So, tinanong ng nanay yung isa pa niyang anak, bakit niya umiiyak itong si Bunso? Di ba yung bilin ko sa'yo, alagaan mo siya habang wala ako at ibigay mo yung gusto niya? Sabi ng kapatid, nanay, inaalagaan ko naman po si Totoy. Katunayan nga po, may kinain kami kanina. Ang ibinigay ko nga sa kanya yung hinog. So, bakit niya umiiyak si Bunso? Ano bang kinain ninyong hinog? Nay, hinog na sili po. Sa kanya, hilaw. Yung sa Bunso, hinog yung binigay. Kaya iyak nang iyak. Iyak nang iyak si Bunso. Pinakain ng hinog na sili. Anyway, joke lang naman po. Matik na, 200 pesos. Ito, kasali ka na rin sa monthly raffle draw. 5,000 pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi nabunot sa monthly, kasali ka pa rin sa grand draw. 10,000 pesos sa December po, yung mabubunot natin. Okay na pa. Yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go, click subscribe po ninyo and like and share po ng ating mga videos and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Tapos may bago po akong channel sa YouTube, Life with Dan TM, para doon pinag-uusapan natin yung mga life experiences, mga struggles natin sa buhay, mga success stories about relationship ng magjojowa, mag-asawa, yung ating mga anak, yung mga problema, para naman po, we learn from each other. Di ba po? Sa ating mga eksperyensya. So dito na tayo sa politika uli. Nag-deny si Amy Marcos, mga kababayan, na ginagamit niya yung Senado para sa political objectives niya. Yun kasi yung naging akusasyon, di ba, ni Senate President Chis Escudero. Dinakbakan po si Amy Marcos. Tinusta rin ni Escudero. Ngayon, bumuelta po si Amy Marcos. Tinawag si Chis Escudero, ambisyoso ka niya. Lahat man po na politiko, nag-ambisyon. Alangan, hindi man yan magiging politiko kung walang ambisyon. So, depende na lang kung ang ambisyon mo, maitim na ambisyon, tulad ng political ads ninyo. Di ba? Na ginawa sa impyerno. Na by admission ni Amy Marcos sa interview, mga kababayan, ang utak pala nun, yung presidente ng impyerno. Kaya pala, maitim. Itim political ads kasi binuo yung script at yung agenda binuo sa impyerno mismo. Kasi sabagay mga nag-endorse kay Amy Marcos kasama doon sa binagsagan ng ating Pangulong Team Kadiliman. Pinanindigan, mga kababayan, yung Team Kadiliman. Ito siya, mga kababayan. Amy denies using Senate hearings. Says it's Chis who is ambisyoso. Nagaway-away na po sa Senado. Bakbakang umaati ka po, mga kababayan. Naawa na ng mga Duterte si Amy Marcos. Naging palaaway na rin. Ayaw pagsabihan ng tama. Itama naman po yung sinabi ni Senator Chis Escudero. Hindi mo pwedeng gawin yon kasi it is an institution, mga kababayan, na mataas ang respeto ng ating mga mamamayang Filipino. Ginagamit ngayon na weapon
laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In worse, ang nasa likod, mga kababayan, mismong yung kapatid, si Amy Marcos, hindi nakatiis po si Chis Escudero. Pinapapirma siya doon sa subpena. Sa contempt order, hindi pumirma si Chis Escudero. Sabay supalpal kay Amy Marcos. Sabi dito sa balita ng Inquirer, in an interview kahapon, Marcos was asked about Escudero's statements last April 11 after the Senate Committee on Foreign Relations held a hearing on former President Rodrigo Duterte's arrest. In response, sabi ni Amy Marcos, the allegations niya were funny because she had already forgotten about campaigning for her re-election bid. Nakalimutan ko na nga anyang mangampanya. So kinalimutan niya yung kampanya para lang sumaklulo kay Digong. Ganon katindi po ang pinagagawa ni Amy. Kasama siya sa kampanya ng alyansa. Walang tigil yung kanyang pagpaparinig. Napikon yung ating Pangulong Bongbong. At nakita ng ating Pangulo, ayaw nang dumalo sa mga kampanya. Si Amy Marcos, hindi na po sinama sa alyansa. 11 na lang. O ngayon, sa 11, baka kalahati lang ang isupport ng mga Marcos loyalists kasi yung iba, mga makaduterte din. Si Camille Villar, mga kababayan, galit na yung mga Marcos loyalists kasi nagpa-endorse sa ating Pangulo, nagpa-endorse din kay Sara. Kaya ang mangyayari, mga kababayan, malamang yung mga Marcos loyalists, masiboto po, hindi na lang iboboto at baka hayaan nilang manalo na lang mga dilawan. Kasi pag nanalo yung mga dilawan at sigurado silang i-convict si Sara sa impeachment trial. You see, kaysa iboto si Amy, si Camille, sino ba? Si Cayetano. Iboboto na lang yan si Bam Aquino at si Kiko. Di ba? Sabi ni Amy Marcos, what they have been saying is funny to me. Let us just return to the rules of the Senate when you cannot find anything about issuing a show cause order. The claims niya that the hearing is being used for politics are also funny because we know that he is the ambitious one. I have forgotten about campaigning. Tinawag niyang ambisyoso si Chis Escudero. The show cause order that Marcos mentioned was the directive issued by Escudero against Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited for contempt during the Committee on Foreign Relations hearing for allegedly lying. Escudero said Lacanilao was detained without his approval and due process, adding that Amy Marcos flaunted to the media her signed arrest and detention order even before she sent it to his office. Inassume na ni Amy Marcos. Ayun, sinupalpal siya ni Chis Escudero. Hindi niya pwede ang ganyan. Hindi na dumaan sa due process. Sabi ni Chis Escudero, Ambassador Lacanilao niya was ordered detained without the requisite approval in due process. So after several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration, as his grandfather is to be laid to rest today. So ganun po yung nangyari. Kaya nagkabangayan si Amy Marcos at saka si Chis Escudero. Nilaktawan kasi yung authority ng Senate President. Masyado nang naging assuming si Amy Marcos, sumubra. Kaya pinangaralan na po ni Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Gamitin mo niya yung pangalan mo para isulong ang katahimikan at unity. Hindi tulad ng ginagawa mo ngayon. Inalaso na yung utak mga kababayan ni Amy Marcos ng mga Duterte. Kaya yon, naging palaaway na po. Yan pakinggan ninyo ang mga sinasabi nito. For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? At anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa
dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo doon sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Nakakatuwa naman daw pero masamang-masama ang loob niya. Lahat baliktad yung sinasabi ni Amy Marcos. Yung pag-flash niya ng smile po, pag-flash ng kapaitan ng kalooban ng kanyang nararamdaman. Madaling sabi po, plastic, yung mga pa-smile-smile niya. Punong-puno ng pait. Di ba pa? Yan, ang mga ganyang smile po, defense mechanism ang tawag niyan sa psychology. Okay, thank you, ma'am. Para hindi malata. Si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Okay. Yan naman, kung halimbawa mag-ambisyon na tumakbo presidente or vice-presidente, that is, karapatan ng sino man. Bakit? Kayo lang ang may karapatan mag-ambisyon. Si Sara lang at saka ikaw. Di ba? Unang-una, si Cheese Escudero tumakbo na po na vice-presidente. Kaya lang natalo. Ang nakatalo, si Leni Robredo. Kaya tumakbo siya gobernador tapos bumalik sa Senado. Ngayon, Senate President. Pangatlo sa pinakang mataas na mga opisyal ng ating bansa. Anong rason na hindi mag-ambisyon? At bakit ninyo ipagkakait? Halimbawa mag-ambisyon tumakbong presidente si Cheese Escudero or vice president. Pwede yun na mangyari. Siguro iniisip mga kababayan ni Amy Marcos, malamang si Cheese Escudero ay siyang tumakbong vice president ni Speaker Martin. Di ba? Hindi na pwedeng tumakbo once na na-convict si Sara sa impeachment trial. Disqualified na. Perpetual disqualification. Kasi naman, paano hindi siya ma-impeach? Grabing kalukuhan ang pinasok niya. Di ba? Self-inflicted po. Inaway-away niya. At hindi niya maipaliwanag yung mga paggastos niya mga kababayan ng pera ng bayan. Balikan natin si Amy ng smile, puno ng pait. Ma'am. Salamat. Thank you, ma'am. Kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro, baka natetens. Hindi ko alam. Pero laging alam ko, hindi niya alam. Plano yun marunong yun For higher position, ma'am. Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Hindi natin alam. Sigan, daldal mo nang hindi mo man pala alam. Mga parinig po, mga kababayan. Parinig kay Cheese Escudero. May karapatan si Cheese Escudero na abogado, brilliant lawyer po si Escudero, Bicolano. Pag umalign siya sa ating administrasyon, halimbawa, Cheese Escudero for Vice President, Martin Romualdez for President, or halimbawa, Cheese Escudero for President, Martin Romualdez for Vice President, iboboto ko si Cheese Escudero kasi Bicolano, taga rito sa amin, kapitbahay namin sa province, taga Sorsogon, kami taga Albay. Basta i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bas-basa. Diba? Doon tayo sa i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi kailangan maipagpatuloy mga kababayan ang nasimulang maganda, mabuting nasimulan ng ating administrasyon. Tama po?